Isipin mo na nakatayo ka sa Egyptian desert sa madaling araw. Napapalibutan ng daan-daang mga pilgrims, lahat naghihintay ng marinig na kumantang isang 65-foot na estatwang bato. Parang katangahan yan, di ba? Pero sa maniwalat ka sa hindi, ganyan talaga nangyari sa Colossi of Memnon mang mahigit 200 years ago. At ito pang mas kakaiba, may ebidensya pa tayo nito. Alam ko naiisip mo kumakantang estatwa? Sige na nga, ganyan din ako mag-isip nun hanggang sa siniliksik ko mga historical records at promise sobrang lalim ng rabbit hole na ito. Pinag-uusapan natin ang dalawang napakalaking quartzite sandstone statues na pinagawa ni Pharaoh Amenhotep III noong around 1350 before Common Era. Pero hindi lang basta-basta estatwa ito. Isipin mo na lang na parang ancient Egyptian version ng psychological warfare campaign. You see, seryosong-seryoso si Amenhotep III nung pinagawa niya itong mga statwang ito. Bawat isa ay inukit mula sa iisang bloke ng bato na may bigat na 720 tons bawat isa. Parang nagbubuhat kaya ng 100 adult elephants ng magkakasama. At hindi lang basta-basta ang pagkakalagay nito. Pinosisyon nila ito ng tamang-tama para nakaharap sa rising sun. Bantay sa pasukan ng pinakamalaking mortuary temple complex sa ancient Egypt. At dito na nagiging mas interesting. Hindi lang pang-porma mga statwang ito. Kahit na nasa 65 feet ang taas nila, sobrang impressive talaga. Dinisenyo talaga ito para lokohin ang utak mo. Isipin mo na lang na ikaw yung ancient visitor na papalapit sa mga higanting to sa madaling araw. Tatama ang rising sun sa tamang anggulo at parang nagniningning sila sa gitna ng disyerto. Grabe ang magiging epekto nito sa isip mo. Parang pumunta ka sa job interview, tapos nalaman mong nakaupo pala ang potential boss mo sa tronong 3 palapag ang taas. Pero hindi lang nagpapakitang gilas si Amenhotep III, pero sige na nga, medyo mayabang din siya dito. May dahilan ng lahat ng kahibangan na ito. May naintindihan ng mga ancient Egyptians na ngayon lang natin na-appreciate ang kapangyarihan ng architectural psychology. Maingat ang dinesenyo ang mga statwang ito para gumawa ng tinatawag na mga psychologists ngayon na manufactured awe. Pareho lang to sa principle na ginagamit ng modern architects sa pagdidesenyo ng mga skyscraper o grand cathedral, pero natuklasan na to mahigit 30,000 years ago. Ang pinakakamangha-mangha, well, ang original ng mga statwa ay parte lang ng mas malaking complex. Pinag-uusapan natin dito ang isang mortuary temple na ginawang mukhang garden shed ang Palace of Versailles. Ang buong setup ay dinisenyo para magpahayag ng isang malinaw na mensahe. Hindi lang mas malakas ang pharaoh na to, mas magiging malakas pa siya pagka namatay. Grabe ng advance mag-isip para sa retirement. Nagsimulang tunay na misteryo nung nagpasya si Mother Nature na gumawa ng kaguluhan. Literal na kaguluhan yan. Noong 27 before Common Era, may lindol na tumama sa lugar at nagkaroon ng crack ang isa sa napakalaking estatwa na to. Ngayon, kung simpleng kaso lang to na nasira ng ancient ruins, hindi ko na sana ikukwento sa'yo. Pero ang sumunod na nangyari ang nagpa-viral na mga monumento. Parang ancient world version ng Twitter ang peg niyan. Kasi ganito yan, pagkatapos ng lindol may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari tuwing madaling araw. Yung nasirang Northern Colossus, biglang nagsimulang mag-ingay. Hindi lang basta ingay yan sabi ng mga nakakita kung ano-ano raw ang tunog. Mula sa musical note hanggang sa parang tunog ng baras. May nagsasabi pa na parang tunog daw ng napuputol na string ng lyre. At hindi lang to kwento ng mga pamahiing locals. Pati ang mga pinakarespetadong historian sa skeptics ng ancient world naglakbay talaga para lang marinig itong phenomenon na ito. Si Strabo, na parang ancient world version ng fact-checking journalist, personal na dinokumento ito. Hindi ito yung tipo ng tao na basta-basta maniniwala sa mga supernatural stories. Ang trabaho niya ay mag-debunk ng mga myths at mag-record ng totoong facts lamang. Pero ito siya, nagsusulat tungkol sa kumakantang estatwa na ito. Si Pausanias, isa pang ancient historian na kilala sa sobrang detalyanong pag-record ng mga bagay-bagay. Kinumpirma niya rin ang mga kwentong ito. Parang ganito yan, parang sina Neil deGrasse Tyson at Bill Nye na sabay na nagsabing may nakita silang kakaiba sa langit. Mapapaisip ka talaga, di ba? Naging sobrang sikat ng phenomenon na ito. Naging first documented tourist attraction ng ancient world. Nag-travel ang mga tao ng libo-libong milya. Isipin mo yun, sa panahong walang eroplano, walang tren o kahit kotse man lang, willing ang mga tao na mag-journey ng ilang buwan para lang marinig ang kumakantang estatwa tuwing madaling araw. Mga Roman emperors, mga Greek philosophers at pati na rin mga curious travelers mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ginawa talaga nilang pilgrimage ito. Nag-carve pa nga sila ng mga pangalan nila sa base ng estatwa. Parang ancient graffiti na hanggang ngayon ay nababasa pa rin ng mga archaeologists. Pero ito pang mas interesting. Ang mga Greeks dahil nga mahilig sa mga dramatic na kwento, ayaw maniwala na simpleng acoustic phenomenon na ito.
Ginawa nilang tragic tale ang buong pangyayari. Pinangalan nila ang mga estatwa ng Memnon, isang mythical Ethiopian king na namatay sa Trojan War. Sa bersyon ng kwento nila, ang tunog daw ay boses ni Memnon na tumatawag sa kanyang inang si Eos, ang goddess of dawn. Tuwing umaga, ang kanyang mga luha, ang hamog, ay tumatama sa statwa, kaya raw umiiyak ito para sa kanya. Ngayon, kahit na nakakatawa para sa atin ang mythological explanation na ito, ang scientific mystery mismo ay kasing interesting din. Sa tingin ng mga modern scientists na figure out na nila kung papaano ito nangyayari, well, probably. Ang combination daw ng temperature changes sa madaling araw, morning dew o yung hamog, at ang specific way kung papaano nagpo-form ang crack ang posibleng gumagawa ng perfect conditions para mag-produce naman ng tunog ang bato. Pero itong catch, hindi natin ito ma-replicate. Sa lahat ng modern technology at understanding natin sa acoustics ngayon, hindi pa rin natin ma-explain ng buo kung papaanong eksaktong kumakanta ang isang sirang estatwa ng mahigit 2 siglo. Akala mo siguro kung may world famous kang kumakantang estatwa, dapat pahalagahan mo to, di ba? Kaso dumating si Roman Emperor Septimius Severus noong 199 Common Era. Tinignan na itong ancient wonder na ito at parang sinabing, alam mo kung anong kailangan nito? Well, renovation. Spoiler alert, kasing fail to ng paggamit ng duct tape para ayusin ng Mona Lisa. Tungkol kay Severus naman, hindi lang to basta-bastang emperor na may hobby sa construction. Calculated political player to na gets niya ang mga power ng religious symbols. Ang kumakantang estatwa kasi, hindi lang yung tourist attraction noon, naging spiritual focal point na rin na dumadayo pa ang mga pilgrims mula sa iba't ibang parte ng empire. At sa komplikadong mundo ng Roman politics, hindi talaga ideal na may karibal kang center ng religious authority. Ang repairs na inutos ni Severus ay pagdagdag ng ilang layers ng bato sa parte na may crack. Isipin mo yun, imbis na pag-aralan kung bakit nangyayari ang unique phenomenon na ito, tinakpan na lang nila. Parang nakakita ka ng mysterious radio signals mula sa space, tapos ang response mo, sinira mo ang lahat ng telescope. Ang resulta, tuluyang tumahimik. Ang estatwang kumakanta ng mahigit 2 siglo ay naging pipi, at kahit anong morning dew o init ng araw ay hindi na nakapagbalik ng boses ito. Ang nakakainis pa lalo sa modern perspective natin ngayon na walan tayo ng chance na maintindihan ng potentially groundbreaking na kaalaman tungkol sa ancient engineering. Ang mga Egyptians na gumagawa ng statwa na ito ay hindi lang basta nagtatambak ng mga bato. Master architects sila na nakakaintindi ng principles ng acoustics, astronomy at engineering na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin natin. Ang Great Pyramid of Giza, nakaalan yan sa True North, na kahit modern surveyors ay magugulat sa accuracy nito. May mga alam ang mga taong to, mga importanteng bagay na ngayon lang natin ulit natutuklasan. Pero siguro ang pinaka-interesting na aspeto sa buong kwentong ito ay kung anong pinapakita nito tungkol sa human nature. Kapag may nakikita tayong phenomena na hindi natin maintindihan, dalawa lang ang tendency natin, sinasamba o sinisira. Bihira tayong mag-effort na pag-aralan ito ng mabuti. Hindi lang mga Romans ang ganito at siguradong hindi lang sila ang huli. Sa buong kasaysayan, paulit-ulit nating nakikita ang pattern nito. Ang pagsunog sa Library of Alexandria, ang pagsira sa mga Mayan codices, ang pagwasak sa mga ancient sites para sa modern development. Ang pagpapatahimik sa Colossi of Memnon ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng isang cool na acoustic trick. Tungkol ito sa pagkawala ng kaalaman. Ang mga crack na yon, ano man ang ginagawa nila ay kumakatawan sa isang acoustic phenomenon na gumagana ng consistent sa loob ng ilang siglo. May mga teorya ang modern scientists kung paano ito posibleng gumana. Something about sa combination ng thermal expansion, morning dew at specific properties ng quartzite. Pero teorya na lang ang meron tayo ngayon dahil may isang tao na nagdesisyon na mas magandang i-fix kesa intindihin ito. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.